Okay, let's continue our third video, no? Our third video clip, no? Sa ating The Holy 2026, sa ating The Holy 6 month, June 28, no? Now, we're gonna read Hebrews, no? Hebrews chapter 8, verse 12 to 16, no? Hebrews chapter 8, verse 12 to 16, okay? And then we're gonna add more extra because we don't have enough something to feed our Holy Ghost, no? With our body and soul, okay? With the Holy Ghost, with the Holy Spirit of God that is been dwelleth all of us, no? If we keep the Holy Spirit of God, okay? Now we're gonna read Hebrews chapter 8, verse 12 to 16, okay? Here is the message, no? For I will be merciful to their unrighteous, no? And their sins and their iniquities will I remember no more, okay? Pag humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, nagsisi tayo sa ating pagkakasala, sumuko tayo, no? Humingi tayo ng we surrender all sins, we ask forgiveness, surrender all sins, and be ready to receive His Holy Spirit together with our Holy Ghost to dwell it in our body and soul, no? To accept, to be born again from the second time, to be as a new child of God, a true children of God, okay? Not in the flesh, not in the blood, not in the meat, but by the Holy Spirit, by water, by the Word of God, no? You have to be born again from the second time, no? When you receive the second baptism, all kind of sin that have you done has been forgotten by Him, no? Then it said you have to live like Him, walk with Him, take your cross and follow Him, no? That it means to say you have to obey for what you praying for, no? To cleanse you to be as a truly child of God, no? Don't be so proud and so happy because you've been baptized as a Christian or receive the Holy Spirit on that time, no? When you accept to be born again from the second time, no? As the second baptism sa ikalawang kapanganakan, no? But you have to prove it to Him, no? Hindi yung basta natuto ka, naglulundag ka, Christian ako, kasi bukas nandun ka na sa inuman, nasa sugala ka, nasa babayan ka na uli, wala na. Sinayang mo yung pagkakataong binigay sa iyo ng Diyos, no? Ang sabi ng Diyos, magsisi ka sa lahat ng iyong mga kasalanan, no? Humingi ka ng patawar at patatawarin kita, no? At kalilimutan ko lahat ng iyong mga pagkakasalang mga nagdaan, no? Kasi bagong silang ka na uli, bagong anak ka na uli ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, salita at ng tubig, okay? Hindi sa laman, hindi sa dugo, okay? Now, let me continue, no? Let me read, no? Tuwan-tuwa ka, nabasbasan ka ng tubig, nabinyagan ka, tumanggap ka ng panibagong kapanakan, tuwan-tuwa ka, saya-saya mo kasi nabago yung buhay mo, nag-iba yung takbo ng isip mo, kalooban mo, ang pakiramdam mo kasi ramdam mo, bumalik ka sa Diyos, no? Niyakap mo ang Espiritu ng Diyos, no? Kasama ng iyong kaluluwa. Tapos bukas, nandun ka na uli sa luma mong buhay, wala rin, no? Kaya kailangan patunayan mo sa Kanya. Huwag mong ipagsaya, huwag mong ipanghiliw, kung hindi, tumupad ka. Yan ang ibig sabihin. Tuparin mo ang sinabi mo sa Kanya na ikaw ay anak nga ng Diyos, no? Prove it to Him that you are a really child of God now. Because when you receive the Holy Spirit of God, you are a new child of God, no? You are not a new children of God as a kid, but your spirit has been renewed, no? Not na bago, no? Ni-renew, no? Binago ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, okay? Iyan ang katotohanan, okay? Now, let me read Hebrews chapter 8, verse 12 to 16, no? Hebrews chapter 8, verse 12 to 16, okay? Basahin natin dito, no? Okay? Sabi, I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their iniquities will I remember no more, okay? So, ito pala hanggang 13. So, i-adjust pala natin, no? Wala pang 16 pala yan, hanggang 13 lang. So, i-adjust natin, no? Magiging 9 tayo, 9, no? 9, no? 9 to 13, no? So, Hebrews chapter 8, verse 9 to 13, no? Not according to the covenant, no? That I made with their fathers, no? In the day when I was took them by the hand of the lead them out of the land of Egypt, no? Because they continued not in my covenant, and I regarded them
not saith the Lord. No? Verse 10, no? For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. No? I will put my laws into their mind and write them in their hearts. No? And I will be to them a God, and they shall be to me a people. No? Verse 11, no? And they shall not teach every man, no, his neighbor, and every man his brother, no, saying, know that the Lord, for all shall know me, no, from the least to the greatest. Okay? Verse 12, no, for I will be merciful to their unrighteousness. I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Okay? Hindi na niya naaalalahanin. Okay? Verse 13, no, and that he said, no, a new covenant he hath made the first old, no, now that which decayed, and waxeth old is ready to vanish away, no. Mawawala, mabubura sa kanyang isipan, no, aalisin niya, no. No, kasi humingi ka na kapatorsa, tinanggap mo ng Espiritu, ibig sabihin binago mo na, tinanggap mo na siya, no. So nabago ka na, naging bagong panganak ka, no, sa Espiritu, sa pamagitan ng tubig at salita ng Diyos, hindi sa laman, hindi sa dugo, no. Kung hindi bagong panganak ka sa pamagitan ng Espiritu, kasama ng iyong kaluluwa. Okay? Now let me read in Tagalog version. Okay? Mga Hebreo pa na 8 versikulo 9 hanggang 13, no. Hindi ayon sa tipang aking hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan, no, sa kanilang mga magulang, no, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, no, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, no, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon. Okay? Binigay yung kalayaan sa kanila, no. Nung mabigay yung kalayaan sa kanila, yan na, gumawa na sila ng direksyon, no. Wala sa direksyon ng Diyos kasi malaya sila, no. Ang sabi nga ng Diyos, you are not my slave, you are not my prisoner, no. You are free, you are my friend, no. So it's up to you which one you go, no? This is the bad, this is the good, it's up to you now. That is your choice, it's not mine, no. So don't blame God when it's something wrong. Don't blame it. Blame yourself because you know what you did. Okay? So ito sabi dito sa versikulo 10, no? Sa versikulo 10, no? Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin, no, sa sangbahayan ni Israel, no. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, no, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip, no, at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, no, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko, no, magiging bayan ko, no. Ibig sabihin, magiging Diyos ko, tapos magiging bayan niya ako. Okay? Ibig sabihin, tayo yung templo, eh. The place that we are going, in any kind of church, in any kind of religion, that's, no one can save that. No? Even Christian cannot save the religion. No religion can save us, but we are our Holy Ghost with the Holy Spirit of God. He will save us. Okay? Itong sabi rito sa versikulo 10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambayan ni Israel, no? Pagkatapos ng mga araw na yun, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Okay? No? So when you decided to be born again from the second time, you will be His temple. No? You will, our body is going to be temple as His church, as the storehouse, His precious glorious word. No? Ikaw ay magiging templo, simbahan ng Espiritu Santo ng Diyos, no? Magiging bodega ka ng mga salita ng Diyos katulad ko. Okay? Ganun ang mangyayari sa'yo, okay? Kaya sabi, ako'y magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan ko, okay? Tayo yung una magiging bayan niya, bahay ng kanyang Espiritu, no? Kasama ng ating kaluluwa, nananahan sa ating katawan, no? Son and daughter, babae at lalaki, ng versikulo 1, at hindi magtuturo ang bawat isa sa kaniyang kababayan, at ang bawat isa sa kaniyang kapatid
na nasasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, no? Sapagkat ako'y makikilala ng lahat, no? Mula sa kaliit-liitan hanggang sa dakilaan sa kanila, no? Versikulo 12, no? Sapagkat ako'y magiging mahabagin, no? Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, no? Sa kasalanan, no? Ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, okay? Once na tumanggap ka sa kapanganan ng ikalang beses, sa ikalang pagkakataon, kakalimutan ang kasalanan mo, pero huwag kang babalik. Kasi pag bumalik ka, wala na uli, okay? Wala na, nagbalik ka na uli sa lumang buhay mo, hindi mo makaya, hindi mo tanggapin, okay? Hindi mo kayang ipamuhay ang Panginoon, ibig sabihin, pero na ipapamuhay mo kasalanan, kasamaan, okay? Versikulo 23, no? Versikulo 23, doon na sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma, no? Ang isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Dadapat ang magiging luma ay tumatanda, ay malapit ng lumipas, okay? Niluma, ibig sabihin binago, no? Doon sa sinasabi niya isang bagong tipan ay niluma niya ang una, okay? Dadapat ang magiging luma ay tumatanda, ay malapit ng lumipas, okay? So mawawala na, okay? Lilipas na. So hanggat may pagkakataon, ibig sabihin may pagkakataon pa magsisi, ibig sabihin, okay? Let me read this in Spanish, okay? Okay, now let me read in Spanish, no? Hebreos Kapitulo 8, versikulo 9 hanggang 13, no? 9 hanggang 13, okay? Here is in Spanish, no? No como el pacto que hace con sus padres el día que los tome de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo, no, mi desentendí, no, de ellos, dice el Señor, no. Versículo 10, no. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, ¿no? Después de cuelos, ¿no? Días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, ¿no? Y sobre sus corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán mi por pueblo, ¿no? Versículo 11, ¿no? Y ninguno enseñará eso prójimo, ni ninguno eso hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, ¿no? Conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, ¿no? Versículo 12, ¿no? Porque será propicio esos injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 13, no, las versículos. Al de ser nuevo pacto dejado por viejo al primero, y lo que si da por viejo y se envejece este próximo y desperecer, okay? Yan ang sinasabi ng ating kuan, okay? Now I add one more, no? Special, no? Kasi sabi ko kakonti na sa third video natin, nagdagdag pa ako ng isa, okay? Now we gonna read sa ating Ephesians chapter 2, no? Okay? Ephesians chapter 2, no? Himingi tayo ng verse of the day. Yun ang pala hindi ko na ilagay, no? Puntahan natin ang Ephesians chapter 2, no? Ephesians chapter 2, no? Ephesians chapter 2, okay, ito Ephesians chapter 2 verse 10 to 14, okay? Ephesians chapter 2 verse 10 to 14, no? For we are His workmanship, no? Created in Christ Jesus unto good works, no?
which God hath before ordained that we should walk in them, no? Yun ang sinasabi, kailangan lumakad tayo sa Kanya. Tumanggap tayo ng second baptism to be born again as a new child of God, no? By the Spirit, by the Word of God, by the water, not in the flesh, not in the blood, not in the meat, okay? But you will be born as a new child of God, no? Alright, now here we go. Connected this special message from Ephesians chapter 2, verse 12 to 16, okay? It said, that at that time ye or you were without Christ, no? Being aliens, no? Hindi pa, no? Dito tayo sa 10, no? Verse 10, no? Sa ating Ephesians chapter 2, verse 10 to 14, no? 10 to 14, okay? For we are His workmanship, no? Created in Jesus Christ unto God works, which God hath before ordained that we should walk in them, no? It said that we should walk in them, no? Yung sinasabi, okay? Dito tayo sa ating no? Tagalog version, okay? Tagalog sa ano pa tayo, sa English, no? Ephesians chapter 2 verse 10 to 14, okay? Again, no? For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them, no? Inaanan, lumakad tayo sa lakad niya, okay? Sumunod tayo, no? Verse 11. Wherefore remember that ye or you being in time past Gentiles in the flesh, who are called circumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, okay? Verse 12, no? That at that time ye or you were without Christ, no? Being aliens from the commonwealth of Israel, also stranger from the covenants, no? Of promise, having no hope, and without God in the world, no? And without God in the world, okay? Verse 13, no? But now in Christ Jesus, no? Ye or you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ, okay? Verse 14, no? For He is our peace, no? Who hath made both one and hath broken down the middle wall of portion, no? Between us, okay? Yan ang sinasabi ng ating Ephesians chapter 2 verse 10 to 14, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version. Mga taga-Efeso pa na 2, versikulo 10 hanggang 14, Tagalog version, no? Sapagkat tayo kaniyang gawa, no? Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos nung una upang siya'y nating lakaran, no? Para sundan natin ang lakad ng Diyos. Kaya tayo nandito, okay? So ito ang sabi doon sa Efeso, no? Mga taga-Efeso pa na 2, versikulo 10 hanggang 14, no? Sapagkat tayo kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Sundan, ibig sabihin, okay? Versikulo 11, kaya nga alalahanin ninyo na kayo'y noong una mga hintil sa laman, tinawag na di pagtutuli ninyong itinawag sa pagtutuli sa laman sa nagginagawa ng mga kamay, okay? Ginagawa ng mga kamay, no? Versikulo 12, na kayo'y ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, no? Na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako ng walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan, okay? Versikulo 23, no? Dadapat ngayon kay Kristo, no? Hanggang ano ba tayo, no? Versikulo 23, no?
Versikulo 23, dadapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. No? Okay? Versikulo 14, no, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Okay? Sino ba yung pader? Ang demonyo. No? Yun ang nasa gitna, yung gumigitna sa ating kaluluwa at saka sa Espiritu ng Diyos. No? Pumaharang sa atin, yung diablo. Okay? Giniba niya yan. Pag tinanggap mo yung kanyang Holy Spirit kasama ng kaluluwa, wala ka ng hadlang sa iyong kaluluwa. No? Kundi malaya ka na, ibig sabihin, no? You are free. You are not a slave anymore. You are not a prisoner of evil. You are free to be a servant of God or a messenger of God, no? O child of God. Yan ang ibig sabihin, okay? Versikulo 14, no? Sapagkat siya ang aking kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Okay? Nagpapahiwalay, okay? Ulitin ko po, no? Ulitin kong basahin sa Tagalog, ano? Ang sabi sa English, no, sa verse 40, no? Sa ating Ephesians chapter 2, verse 10 to 14. The last verse says, no? For he is our peace, who hath made both one, no? And hath broken down the middle wall of partition, no? Between us, no? Partition between us, okay? So we have a partition, no? The bad and the good. We have a partition in the middle, no? That's why we cannot make pure good, because we still have fighting from the bad side and the good side, no? Yan ang ibig sabihin, okay? Ang daming eroplano. Minsan, hindi ako mapasag. Gusto kasi malinaw yung sinasabi sa inyo, no? Alright? Okay, well, balikan natin, no? Sabi nung sa versikulo 13 at 14, no? Sa ating mga taga-episode pa na 2 hanggang 10 hanggang 14, no? Sapagkat tayo kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para mas mabubuting gawa, na ang mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, sundan. Ibig sabihin, versikulo 1, kaya nga lalahanin nyo na kayo'y noong una mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginagawa ng mga kamay. Okay? Versikulo 22, sinasabi pong hintil kasi hindi tayo pinanganak sa Israel, so we are Gentiles, no? USA, China, Japan, Korea, Philippines, other countries not born in Israel. We are all Gentiles. But when the 12 disciples spread in the whole world, then we know about God, no? But we really keep the knowledge of God in our mind, and so that's the question, okay? Even though the 12 disciples spread all over in the world, okay? Tayo yung mga hintil, hindi natin kilala ang Diyos, no? Nung gumala yung 12 apostoles, doon tayo nagkaroon ng kaalaman sa Diyos, kasi pinangalat ng ating Panginoong Hesus, no? Para magturo, magsaysay, magpaalala, okay? Ang sabi ng versikulo ito, dadapat, no? Ang sabi rito, no? Sapagkat tayo kaniyang gawa, no? Nilalang ni Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya natin lakaran. Versikulo 1, kaya nga lalahanin nyo na kayo nung una mga hintil sa laman tinawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginagawa ng mga kamay. Versikulo 22, na kayo ngay sa panahon yon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako ng walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan, no? Versikulo 20, dadapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo, okay? Inilapit, no? Sabi nung
Sinasabi sa versikulo 23, no? Dadapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo'y noong panahon ay nalalayo, no? Wala, malayo tayo kay Christ, no? Kasi hindi nga tayo taga-Israel, hindi natin kilala. Wala tayong alam tungkol sa kanya, no? Nalalayo ay inilapit sa dugo, no? Inilapit sa dugo. Pakinggan niyo mabuti, no? Inilapit sa dugo ni Kristo, no? Ang ibig sabihin, yun yung pagtanggap ng ikalawang kapanganakan, no? You are born with the Spirit, with the water, and with the Holy Spirit, with the water, with the Word of God, no? Hindi na sa dugo, okay? Inilapit ka sa dugo ni Kristo. Yun ang dugo ni Kristo, no? Spirit, Holy Water, and the Word of God, no? Versikulo 4, sapagkat siya ang ating kapayapaan, sa kaniyang pinag-isa ang dalawa at giniba, no? Ang pader na sa gitna na nagpapahiwalay sa atin, no? Because the evil is trying to separate from the love of God, no? God is always there, open His hand. No one, they don't care. People don't care, no? But God is always there, waiting for us, no? Holding the world, training around, but we're still running, sleeping, jogging, do something, no? Watch movie, travel here, travel there, no? Sleep with women, sleep with men. That's what happened to our life. Do some drug, do drinking, drunk ourselves, no? Put many poison in our body, no? That God said, don't put any dirt in your body, don't put poison in your body, no? That's the way it is, okay? Now let me read in Spanish, no? Let me read in Spanish, okay? Basahin natin sa Spanish. Okay, let me continue to read in Spanish, no? Espanyol, no? Efesios capítulo 2 versículo 10 hanggang 14, no? Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, no? Okay? Las cuales Dios preparó de antemano para que adjuviésemos, no, en ellas, no? Versículo 11, no? Por tanto, acordaos di que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto la carne erais y llamados, no, en corrupción, no, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, okay? Versículo 12, no? En aquel tiempo estabais en Cristo, no, alejados de la cuidadaña, no, de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, okay? Versículo 13, no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, okay? Versículo 14, no? Porque Él es nuestra paz, ¿no? Versículo 14, no? Let me go back to versículo 13, no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la verdad intermedia, ¿no? Intermedia de separación, okay? Yan ang sinasabi, okay? So, yan po yung kabuuan ng ating service for today, no? To our best offer to cleanse our mind and soul, no? With the Holy Spirit of God as a temple, as the house of the Holy Spirit of God, no? As the storehouse of this gospel word of God, okay? After this, we're gonna pray for tomorrow again, okay? So, let us pray all together, no? Let us pray all together. Hold on, okay? Lord God, once again, thank you once again, no, for being with me, for allow me to be with you in one spirit, no? My Holy Ghost with your Holy Spirit, Lord God. Lord, like I always said, no, heal my eyes, my focus to read clearly, no, to spread His holy gospel word, God, from your will, not only by my will, but your will be done, no? To spread and to touch other people's hearts, mind, and soul, no? To come back to you, do repentance, ask forgiveness, surrender all sins, and be ready to receive your Holy Spirit of God.
and then walk with you, live like you, take our cross and follow, to obey in your commands, Lord God, to save our Holy Ghost, no? With the Holy Spirit of yours together, Lord, in the right path, the right destiny, in the way, the truth, and the life, just to be there in your kingdom, paradise in heaven, in your Father's house, you as Son Jesus, our Savior, to guide us in our salvation, to be there with you, with your Father, with the Holy Spirit, in three, truly one God. Amen. Lord, once again, healing prayer for all of us, no? To Cathy in the Church of Grace Capital Church, no? And all the people who's been seeking, most especially on the wheelchair over there that I see most of time when I go there in the church, no? Lord, heal them, in the name of your Father and you as a Son Jesus. There's nothing too hard for you when we call your name, when we pray for your name, when we praise for your name, Lord. You will hear my prayer as your Son, Lord. Lord, heal all this Tita Annette, no? Briones Argao, no? One of my cousin, all my family members in Briones side, Lord. In my mother's side, all my members in my father's side, Mauricio side, all my members in my in-laws, Magsino and Luis, whoever sickness and illnesses, si Kuya Ramer, Lord God, itas mo kanya. Huwag mo siyang pababaw, huwag mo siyang pawawala ng pag-asa. Bigyan mo siya ng pagkakataon na kayo nakapatawaran sa iyo. Ano man ang mangyari, handa siyang sumama sa iyo, o bigyan mo siya ng pagkakataon makasama pa kanya ng buong pamilya, katulad ng ginagawa mo sa akin sa araw-araw na pamumuhay. Sa iyo lahat na bilin ko ang aking kaluluwa, ang aking buhay, Panginoon, kasama ng aking 10 kamag-anak sa magkabilang panig sa buong pamilya, sa aking kapuso, kapamilya, kamag-anak at mga kaibigan sa magkakabilang panig. Saan man sila naroon sa sulok at babaw ng daigdig na itulugan. Naway pagpapala mo, kaligtasan, kalusugan, kalakasan, katatagan, kapayapaan, no? Kaligtasan, Panginoon, igawad mo sa amin, ikumot mo sa amin. Naway ikaw ay aming maging tanglaw, kalasag, kaligtasan ng aming buhay sa aming pang araw-araw na buhay. Sa ngalan mo, mga Jesus, amen, amen. Lord, may you guide us, protect us. May your word be our cloth and shield, no? To protect us in our everyday life of living with all family members, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, amen. Lord, grant us all our best wishes from the successful of all goodness against to this evilness, evil power, evil behavior of God. Lord, comfort all in the victims of earthquake, flood, tornado, fire, no? Etc., etc. To you, there's nothing too hard for you. To you, there's nothing impossible to you to comfort them, to heal their heart and soul, to come back to you, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in three, truly one God. Amen and amen. Okay? Yan po yung prayer natin. Okay? Ingat po kayong lahat. Maya, maghahanda na tayo pagkatapos nito ng para bukas. Okay? God bless you po. Nagmamahal ang inyong kinakapatid sa Jesus Christ, Mariano Briones Mauricio Jr. No? You wanna see me? O you wanna help me? Not in the donation, not in tithes, but to share the gospel word of God. No? Don't share it because of me. Share it because of God and the word of God. No? Sa ating Facebook Messenger, makikita po ang inyong abang lingkod doon. No? Ang servant ni Lord, ang messengers ni Lord. Okay? Hindi pastor, hindi pare, hindi teacher, hindi minister, kung hindi isang katulad niyong civilian, no? Na servant ni Lord, mensahero ni Lord. Okay? Ingat po kayo. Hanggang bukas po muli. Magsama-sama tayong kumain ng salita ng Diyos. No? Pakainin natin ating kaluluwa, ang templo ng ating Espiritu Santong Diyos, no? Ang kanyang bodega, simbahan ng kanyang mga dalisay at wagas na salita mula sa sagradong librong banal na Biblia. Okay? God bless you po. See you tomorrow.